Hi, good evening everyone. I just want to share about my testimony bilang ako before. Ayun. Ako before, when I was working in Qatar, as a part of a team in basketball. So, sa basketball team namin, palagi kami nag-practice, after practice, hang out, yung gano'n. Nagiinuman, lahat ng ginagawa namin, disco, tapos nagkakantahan sa video kay yung ginagawa namin doon sa Qatar. So, sometimes hindi ako sumasama kasi ayoko malasing. Tapos kinabukasan, trabaho na naman. So, ganun yung ginagawa ko sa kanila. Yung parang nag-aalibay lang ako na ayoko sumama kasi pagod ako. Yung mga ganung bagay ba para malihis ako doon sa mga pinagagawa nila. Kasi ayoko yung mga ginagawa nila sometimes na mag-iinuman. Yun nga. Ayoko kasi malasing kasi mahina talaga ako about sa mga pag-iinom. Madali talaga akong malasing. Ayun, yun ang yung anuhan ko. Tapos, nung time na siguro na ang Diyos na yung gumawa ng paraan na maalis ako doon sa lugar na yon, yung coffee shop ng amo ko is nag-close. Ayun, nag-close yung coffee shop. So, suddenly, nauwi kami kasi wala na kaming work, nagsarado na yung coffee shop, and then wala na rin pambayad yung amo namin para sa amin yung pagsasahod namin. So, kauwi kami ng Pilipinas. Since pag uwi ko ng Pilipinas, syempre, ako naman si barkadista, marami din akong kaibigan. Tapos yung mga kaibigan ko, sila pa yung pumupunta dun sa bahay namin, nagdadala ng inumin. Yun. Kaya minsan nagagalit yung nanay ko. Pag once na nagalit yung nanay ko, nag-iilokana na yon. Tapos, sabihin ng mga barkada ko, kaya, halimbawa si mama is nag-iilokana na siya, sabihin naman ng mga kaibigan ko na, "Uy, Grace, yung nanay mo nagcha-Chinese na naman." Kaya yun, kasi syempre, lasing na, magulo na kami, yung mga naghaharutan na, yung maingay na. So, alam niyo naman, yung matanda, yung nila ng mga ganon, gusto na tahimik, gano'n. Kami yun. Pero, nung time na yun, pinagdasal ko rin naman sa Diyos na, Lord, kasi nag-apply ako nun sa Malaysia, sabi ko, please tulungan mo po ako na makaalis. Nakapunta ako ng Malaysia. Promise talaga na gusto ko mag-change yung life ko talaga. Sabi ko gano'n sa Diyos. Marami rin ako mga trials kasi sa pag-medical ko, nakita ko sa ECG ko na may something wrong doon sa sa reading sa heart eh. So, nag-ulit ako na medical noon about sa ECG. Pero na-clear naman, so thanks God naman at nakaalis ako. Nung naman, paano ako nakakilala about sa church? Nakilala ako dahil sa isang din dati, nakapagsimba din siya sa church niyo, si MG, si Mary Joy. So, si Mary Joy, sabi ko kasi, pagdating ko sa Malaysia, gusto ko talaga magsimba. Kaya sabi niya, huwag ka mag-alala, i-introduce kita sa isang friend ko. Sabi niya, siya nang bahala sa'yo pagdating mo sa Malaysia para i-guide ka niya na magpunta sa church. Yun. So, nakilala ko si Ate Arlene Palban. Nagkita kami doon sa, Tamanton, Dr. Ismail train station. Doon kami unang nagkita talaga. At siya yung sumama sa akin, sinamahan niya ako, nilibre niya ako ng kasi first time ko, hindi ko alam, di ba, paano sumakay sa train, anong gagawin ko, yun. And then, until now, I am active in the church. And, papasalamat ako sa Diyos na nakarating ako dito sa Malaysia at bago yung buhay ko. Nakilala ko rin ang church. Parang may maraming way kasi yung Diyos. May tao siyang ginagawa na bilang instrument. And ako ngayon is active sa church.
until now. And I am a member in music ministry bilang guitarist. And nagpasalamat din ako sa mga kasamahan namin sa music ministry, sa mga leader namin sa music ministry na sa pagtsatsaga nila sa pagtuturo sa amin, sa paggigitara. Kasi nung una, hindi talaga kami marunong. Pero, ika nga sabi nila, quitters never win. Kaya, we never quit. We always go. Practice kami ng practice. Go lang ng go. Kaya, thanks God naman, until now, nagpa-practice pa rin kami ng gitara. At nakapagtugtog na rin kami. At nagpapasalamat kami sa pagtsatsaga at long patience ng mga leader namin sa music ministry. And nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko sa church na maganda yung buhay ko dito sa Malaysia. At hindi ako nalihis ng daan. And pinag-pray ko pa rin yun na itong path na tinatahak ko, isa na mag-continue siya. And I know na lahat yung sinishare ko ay totoo. At ito ay inabilin ko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. This is Grace Ningas signing out. Thank you. Good evening.